So, nandito na po kami sa Corazim National Park. Ayan, ano naman yung ating first time ko pong makapunta sa lugar po na ito. Mas social kasi bro. Mas pleasing pa kasi. Mas social yung lugar na ito. Kaya mahal yung kanilang ano. Ay, child ako. Ito yung Corazim na bilihan. Ay, may kape sila. Short espresso, black coffee, hot chocolate, cappuccino. אתם תטיילו בעוד אתרים בעוד שמורות טבע, אתרים לאומיים? זה הדבר היחיד שאתם עושים? היום כן. לא, אבל במהלך, כי יש כמה דברים שאולי יעשו לכם יותר הנחה. אחד זה מה שנקרא ישראל פאס. Oo, dapat kumuha tayo niyan. Kasi mas mura yan eh. ito magkana ito. Tag-50 יש כרטיס שנקרא ישראל פאס. Ang ganda ng kanilang tag 50. Tuyo Corazim, ito yung Machu 1121. Corazim is mentioned in the New Testament as one of the three towns together with Bethsaida and Capernaum, which Jesus cursed because they did not heed his teachings. We'll excavate together and cover the past of ancient Jewish village at Corazim National Park. Ha? Uminom kayo ng marami para hindi kayo para hindi sumakit yung ulo nyo. Uminom ng uminom. O, tignan mo, talagang very artistic sila, Ginawang, bakod yung sa atin, hindi ginagawa ito, Binutasan lang nila dito. Tapos, tinuhog-tuhog. Yan, ilagay na sa kanilang sanang bakod. O, diba? Hindi na sila gumastos ng marami. Matibay din siya. Matibay din. Kung wala kang masyadong ginagawa, pwede kang mag-volunteer dito na mag-excavate sa place na ito. Ayan, katulad ng mga ginagawa. May mga bata pa, Mga bata. Ayan, katulad yan. The park contains remains of the village of Corazim, built during the period of the Talmud 3rd or 5th centuries CE as part of the settlement pattern in Jewish Galilee. In the center of the village is a magnificent synagogue built of basalt stones, which serves as the center of Jewish life. Ancient Corazim is very important to the various religions and ethnic communities around the Sea of Galilee. Enjoy your visit. Let's go! The park contains remains of the village at Corazim. Di ba? Ang social, pero hindi na sila gumastos ng madami. Hindi na sila gumastos ng mahal. Bro, bakit wala ka first time natin dito? Oo, ganito na lang ang ipagawa nating bakod. Walang kagastos-gastos, kahoy lang at saka Magagat. Magkita ka na lang sa bundok. Oo. Oo. Ay, ang ganda ko. Uy, siya, picture. Kanya-kanya tayo ng puno. Tignan muna natin yung synagogue.
Gawin tayo Israel mini park. Parang, Pwede yun. oo. Mini Wala pang, biblical park. wala pang nakaisip nun bro ah. Tayo pa lang. Team na. Mahirap yun. Team na kaagad din eh. Pwede rin yung ano, tabernacle. Mag-build na tayo. The Olive Oil Press Trail. Yung synagogue ang gusto ko. Tignan natin. Olive Press Trail nila. Saan? Sa baba? Oo, malapit lang ang balikan nila. The synagogue is there. And what is the place? This is The olive. You can see the olive press there. Yeah. Because the vineyard is there. So let's look at the other places here. This is our first time here in Chorazin. So what is this? The ancient synagogue. Where is it? This one? Not there? Ah, there. The ancient synagogue. Ritual bath, Chorazin, windows. Ah, ito yung ritual bath nila. Oo. Itong ritual bath na ito ay ginagamit nila to cleanse themselves bago sila pumasok ng synagogue. Especially kapag sila po ay yung marumi sila, no? According sa Jewish nila, sa law. Yan, ayan pala, oh. Yan. Sila nagbababad. Naglilinis muna sila ng kanilang sarili. Yan. Hindi na natin napuntahan. Saan? Tignan nga natin. Babaan yun? Walang. Parang may warning naman doon, ano yun, oh. Do not, passage. Wala, bawal kasi delikado. Pero tignan mo yung bubong nila nung araw. Ganyan, no? Bato talaga siya. Nilalagay lang sa roof. Kaya hindi siya masyadong mainit. Yung sinasabi natin na kulay itim, basalt stone. Ayan, may nagpapahinga na ang mga sabta. Mita pellet ka? Ken? Okay. So ito ay community. So nandito yung kanilang mga bahay. Ang ganda ng puno, Ganda ng puno, oh. Siguro pag yung hindi ganito kainit, marami sigurong dahon yan. Ang ganda siguro. So tignan natin kung ano yung meron dito. Ito na ba yung kanilang synagogue? Uy, may doon. May nagdidig. Tignan natin. Dapat tayo yung mauna. Oh. Tignan mo kung gaano kahirap yung kanilang ginagawa noon. Oh. Yung carving nila. Stone ito, Wala silang mga makabagong mga kagamitan. Mga kamay lang talaga nila. Pero tignan mo, paano nila ginagawa. Grabe. Napaka-artistic talaga nila. Ito,
yung mga pagipagitan na ito ay importante ito eh. Parang pinaka-lock na ng ano, ng paglalagyan nila. Yan. Kahit ngayon ginagawa pa rin naman yan, pero sa kahoy na, hindi na sa bato. Mga haligi nila may mga ano talaga during the Roman period time. Kina-carve talaga nila. Grabe. In Greek mythology, Medusa was one of the 3 Gorgons. Whoever dared to look her in the face was instantly turned to stone. Perseus, averting his eyes, succeeded in killing her, and the winged horse Pegasus was born from her flowing blood. So hindi natin alam kung bakit may pagan god dito sa ano, sa kanilang synagogue. Siguro sa mga ano na, yung mga ang tawag doon, yung mga nag-conquer na siguro sa place na ito, ginawa din nilang pagan ano, pagan worship place yung lugar na ito. Ayan. Ito pa rin yung mga haligi nila, talagang grabing bibigat. Just imagine na lang paano po nila ito nilalagay sa mga places. Dami siguro mga tao. Replica, the original in the Israel Museum. Ito, replica na lang ito. Yung original na sa Israel Museum na. So tignan natin yung ano, Seat of Moses. Yeah, I think so. Yeah, the synagogue. This is the synagogue. So, pasok tayo sa synagogue. So, ito po yung synagogue nila sa lugar ng Chorazin. At, nandito pa yung mga foundation, mga haligi ng synagogue. So, dahil malapit lang ang Capernaum, at si Jesus naman ay pumupunta sa mga places, sabi dito sa mga nearby na mga places sa lugar na ito. So probably ay nag-preach din siya no, sa lugar na ito. Hindi probably, talagang nag-preach siya. Chorazin synagogue was built of hard, dark basalt stones, difficult to carve and engrave. Oh, mahirap siyang mahirap mag-carve, pero nagawa po nila. Nagawa nilang mag-curve. Ito. Oh. Ito yung pinaka-podium nila siguro nung araw. Parang pinaka-stage nila. Grabe, oh. Paano nila ginawa to? Ano yung kanilang mga equipment? Ang bibigat nito. Pero ginawa nila. So, ito yung pinaka-stage nila. The Ark of the Law. The Ark of the Law. Ito yung Ark ng Law. Oh, tignan mo, oh. Grabe sa loob. Ang ganda. So, ano ito? Mga na lang ito. So, ito yung mga upuan. So, kung dito yung pinaka-stage nila, so, nandyan yung mga upuan. The synagogue decoration. Grabe, oh. Ay, ang ganda-ganda. So, kung synagogue ito, nasa ang kanilang marketplace? Marketplace. Okay. Ano po? Wala lang. Ay, mayaman na talaga siya, oh. Bakit? Tapos yung ulo niya yan. Tingnan mo. Oo, mayaman siya na
Lugar. Tour kayo? Saan kayo galing? Sa ano, Haifa. Asan yung ano? Asan yung seat of Moses? So yan siguro yan. Kasi nasa Israel Museum na daw yung original eh. Ayan? Ah, ayan daw yung seat of Moses. Nahanap ko doon sa loob eh. Nandyan na pala. Kasi replica lang naman siya. Mamaya tignan natin. Pero tignan mo oh.